What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang comedy, fantasy movie na pinamagatang Being John Malkovich. Nagsisimula ang pelikula nang makilala natin ang ating bida, na si Craig Schwartz, isang talentadong puppeteer. Sa kabila ng kanyang mga ambisyon, hindi siya nagkaroon ng maraming tagumpay sa trabaho at nahihirapan maghanap buhay. Si Craig ay kasal sa isang babaeng nagngangalang Lotta, ngunit mukhang malayo sila mula sa pagiging masaya. Siya ay nahuhumaling sa mga hayop at napuno ang kanilang tahanan ng ilang mga nilalang, tulad ng ibon, chimp, aso, at pusa. Ayaw ni Lotta na ang kanyang asawa ang higit na gumagastos ng kanyang oras sa isang libangan at madalas na nagpapayo sa kanya na maghanap ng mas matatag na trabaho. Isang umaga, nakatagpo si Craig ng isang patalastas sa pahayagan para sa posisyon ng file clerk sa Lester Corp. Sa kanyang pagdating, natuklasan niya na ang kumpanya ay matatagpuan sa 7.5 palapag, kung saan ang kisame ay napakababa. Ito ay nangangailangan ng mga empleyado na yumuko habang naglalakad, humahantong sa isang napaka-hindi komportable na sitwasyon. Pagkatapos ay nakilala ni Craig ang CEO ng kumpanya, si Dr. Lester, na mukhang isang mainit at palakaibigang matandang lalaki. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, madaling inalok sa kanya ni Lester ang trabaho at dinala siya sa orientation room. Susunod, pumasok si Craig sa silid at nagsimulang manood ng isang orientation video. Sa video, ipinaliwanag ito na ang gusali ay itinayo noong 1880s ng isang lalaking nagngangalang Martin Flemmer, na ang asawa ay isang duwende. Siya ay madalas na nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan at hindi napapansin, kaya itinayo ni Martin ang lugar na ito upang maipadama sa kanya ang pagpapahalaga. Pagkatapos ng video, tumingin si Craig sa paligid at napansin ang isang kaakit-akit na babae na nakaupo sa isang upuan. Sinusubukan niyang magsimula ng isang pag-uusap sa kanya, ngunit mukhang hindi siya interesado at hindi siya pinapansin. Kinabukasan sa opisina, nilapitan muli ni Craig ang kaakit-akit na babae at sinubukang manligaw kasama niya. Sinabi niya na hindi niya alam ang kanyang pangalan o ang departamento kung saan siya nagtatrabaho. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Craig na maglaro ng isang laro kung saan huhulaan niya ang kanyang pangalan, at kung tama siya, kailangan niyang lumabas kasama niya. Agad namang pumayag ang babae dahil alam niyang hindi siya pupunta para makuha ito ng tama. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya ang Maxine, kaya hindi siya nakaimik. Sa gabi, makikita natin silang dalawa na nagiinuman sa isang bar. Parang kinakabahan si Craig at nagpupumilit na makipag-usap ng may kumpiyansa sa kanya. Dahil dito, ipinapalagay ni Maxine na siya ay bakla ngunit si Craig ay nililinaw na hindi siya. Inamin din niya na gusto niya itong ligawan. Ang dalawa noon ay nagsimulang magbukas tungkol sa isa't isa, at ipinahayag ni Craig na siya ay isang puppeteer. Sa kasamaang palad, naiinis si Maxine dito at agad niyang tinapos ang date nila. Dahil sa pagkadismaya, umuwi si Craig at humingi ng paumanhin sa kanyang asawa dahil sa pagiging late. Siya pagkatapos ay pumunta sa kanyang workshop at nagsimulang lumikha ng mga puppet ni Maxine at ng kanyang sarili. Pagkatapos ay pinapasok niya ang dalawang puppet sa isang romantikong pag-uusap na nagtatapos sa isang halik. Kinabukasan sa opisina, nilapitan muli ni Craig si Maxine at ipinagtapat na mayroon siyang nararamdaman sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi pa niya naramdaman ang gayong koneksyon sa sinuman, kahit sa asawa niya. Gayunpaman, malamig siyang tinanggihan nito, na nagsasabi na hindi siya interesado sa mga puppeteers. Naduraj nito ang puso ng mahirap kaya bumalik siya sa kanyang opisina at nagsimulang mag-ayos ng kanyang mga file. Sa panahong ito, may nahulog na dokumento sa sahig, at kailangan niyang buhatin ng aparador at kunin ito. Pagkatapos ay aksidenteng natuklasan ni Craig ang isang misteryosong lagusan sa likod mismo ng aparador. Pumasok siya dito nang hindi nag-iisip at maya-maya'y sumara ang pinto sa likuran niya ng malakas. Si Craig ay sinusubukang intindihin ang nangyayari ngunit bigla siyang hinayla papasok ng isang mahiwagang puwersa. Sa susunod na eksena, sinimulan niyang makita ang mundo sa pamamagitan ng mata ng ibang tao. Naglalakad ang tao sa paligid ng isang bahay at pagkatapos ay huminto sa harap ng salamin. Laking gulat ni Craig nang makitang siya iyon isang sikat na artista, si John Malkovich. Pagkatapos ay lumabas si John ng bahay at pumasok sa isang Uber. Pati yung driver kinikilala siya at pinupuri ang kanyang gawa.
Si Craig ay namangha nang makita ang buhay sa pamamagitan ng mga mata ng mga tulad nito isang superstar, ngunit pagkaraan ng 15 minuto, bigla niyang nakita ang kanyang sarili sa isang kanal sa tabi ng malawak na daanan ng lungsod. Namangha sa karanasang ito, bumalik si Craig sa opisina at sinubukang ipaliwanag ang kanyang nakita kay Maxine. Sinabi niya sa kanya kung paano siya pumasok sa isip ni John Malkovich at nakita ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya ito pinapansin, sa pag-aakalang gumagawa lang ito ng dahilan para kausapin siya. Nang gabing iyon, habang nasa bahay si Craig, nakatanggap siya ng tawag mula kay Maxine. Napaisip siya sa sinabi nito at umaasa na gawin itong isang kumikitang negosyo. Si Craig sa una ay nag-aalangan, dahil ayaw niyang pagsamantalahan ang kakaibang kababalaghan, ngunit pagkatapos ng ilang paggigiit, pumayag siya. Susunod, pumunta sina Craig at Lotte sa bahay ni Lester para sa hapunan, kung saan ibinahagi niya ang lihim ng portal kasama niya. Naiintriga si Lotte sa kakaibang kaganapan at sinabing gusto niya rin itong subukan. Pumayag si Craig at dinala siya sa kanyang opisina, kung saan siya pumasok sa parehong lagusan. Makalipas ang ilang sandali, biglang natagpuan ni Lotte ang kanyang sarili sa isip ni John Malkovich. Tuwang-tuwa siya sa karanasan, ngunit pagkatapos ng 15 minuto, siya ay biglang bumalik sa kanal, kung saan naghihintay si Craig. Isang nasasabik na si Lotte ang gustong maranasan itong muli ngunit tumanggi si Craig, na nagpapaalala sa kanya na mararanasan nila ito huli na sa kanilang hapunan. Hindi nagtagal ay dumating ang mag-asawa sa bahay ni Lester, kung saan maghiliw na binati ng matanda sila. Habang naghahapunan, nagdahilan si Lotte na pumunta sa banyo ngunit nahihirapan siyang hanapin ito. Sa halip, napadpad siya sa isang silid na puno ng mga larawan ni John Malkovich. Natigilan si Lotte at kalaunan ay ibinahagi ito kay Craig sa kanilang pag-uwi. Hindi sila sigurado sa relasyon sa pagitan ni na Dr. Lester at John ngunit pinaghihinalaan na alam ng matanda ang portal. Kinabukasan sa opisina, kasama ni Craig si Maxine, tinatalakay ang ideya ng paglalagay sa isang patalastas sa pahayagan tungkol sa kanilang negosyo. Ito ay kapag si Lotte ay hindi inaasahang nagpakita, nagulat silang dalawa. Siguradong naiinis si Craig sa biglaang pagdating ng kanyang asawa, pero wala siyang choice kundi ipakilala ang dalawang babae. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Lotte na surreal ang kanyang karanasan kagabi at naniniwala siyang transsexual siya. Galit na galit si Craig nang marinig ito at tinawag siyang katawa-tawa. Muntik na silang makapasok sa isang argumento ngunit nakialam si Maxine at hiniling kay Craig na papasukin muli ang kanyang asawa sa portal. Nang maglaon, nakuha ni Maxine ang numero ni John at tinawagan siya. Siya ay sinasabing isang malaking tagahanga at humiling ng isang pulong sa gabing iyon. Sanay na si John sa mga ganoong tawag at nagpatuloy sa pagbitay ngunit nagmamadali niyang sinabi sa kanya ang oras at ang pangalan ng restaurant. Pagkatapos ng tawag, saglit na nag-isip si John at kalaunan ay nagpa siya na makilala ang bagong babaeng ito. Samantala, nalaman din ni Lotte na kasalukuyang nasa isip ni John ang plano. Sinabi niya kay Craig na dalhin siya sa portal ng 8 PM ngunit hindi ipinaliwanag kung bakit. Sa gabi, nakikita namin sina Maxine at John sa kanilang date, at mukhang natulala siya sa kagandahan nito. Si Lotte, na nasa loob ng kanyang ulo, ay natagpuan din nakaakit-akit si Maxine at nagsimulang umibig sa kanya. Mabilis na naintindihan ito ng huli ngunit tila hindi ito pinansin. Pagkatapos ng halos 15 minuto, si Lotte ay itinapon pabalik sa kanal, at siya ay nagmaneho pauwi kasama ang kanyang asawa. Kinabukasan, nakita ni na Craig at Maxine ang kanilang unang customer, isang hindi secure na sobrang timbang na lalaki. Sabik siya na nagbabayad ng $200 para lamang sa pagkakataong maranasan kung ano ang pakiramdam ng maging John Malkovich saglit. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa gabi, kung saan si Maxine ay naghahapunan kasama ang mag-asawa sa kanilang lugar. Maya-maya, umupo silang lahat para sa isang sesyon ng damo kung saan biglang naghalikan sina Craig at Lotte Maxine. Ngunit mabilis niyang itinulak ang mga ito at nilinaw na hindi siya interesado kay Craig. Sinabi rin kay Lotte na siya ay sinaktan niya, ngunit habang siya ay nasa loob ng ulo ni John. Pagkatapos nito, umalis ng bahay si Maxine, habang awkward na nagtitigan ang mag-asawa. Sa mga sumunod na araw, si Maxine ay nagsimula ng isang relasyon kay John, ngunit siya ay nagmamahal lamang sa kanya kapag si Lotte ang nasa isip niya. Sa kanilang intimate moments, tinatawag pa niya ito sa pangalang Lotte.
Nakikita ito ni John na kakaiba, ngunit pinili niyang huwag pansinin ito dahil ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na makasama ang isang kaakit-akit na babae. Samantala, si Craig ay nagsimulang makaramdam ng lalong lumalalang panlulumo habang napagtanto niya na ang dalawang babae sa buhay niya ay iniwan siya para sa isa't isa. Isang gabi, nang umuwi si Lotta, inakusahan siya ni Craig ng pagtataksil sa kanya at itinali siya. Pagkatapos ay pinilit niya itong tawagan si Maxine at ayusin ang isang pagpupulong sa katawan ni John. Ang takot na babae ay sumunod, ngunit sa halip na pakawalan siya, ikinulong siya ni Craig sa isang hawla kasama ang kanyang chimpanzee. Siya pagkatapos ay dumaan sa portal at, gamit ang katawan ni John, sa wakas ay gumawa ng pagmamahal kay Maxine. Gayunpaman, masyadong nasasabik si Craig at patuloy na sinasabi kay John na hawakan ang kanyang mga suso. Dahil dito ay nabigla ang superstar at napagtanto niyang may nagsasalita sa kanyang katawan. Nang maglaon, umuwi si Craig sa bahay at tuwang-tuwang ipinagmalaki sa kanyang asawa ang tungkol sa kung paano niya ginawa ang pagmamahal kay Maxine. Sa ibang lugar, nakipagkita si John sa kanyang kaibigan at ipinagtapat na may nakakagambalang nangyayari sa kanya. Ipinaliwanag niya na pakiramdam niya ay may ibang kumokontrol sa kanyang katawan, at nagsimula ang lahat nang makilala niya si Maxine. Tinawanan lang ito ng kaibigan niya, nagmumungkahi na siya ay baka binato. Ngunit hinala ni John na si Maxine ay isang mangkukulam na may supernatural na kapangyarihan. Isang gabi, dumating siya sa kanyang opisina at nakahanap ng mahabang pila ng mga tao. Inaangkin nila na naghihintay ng pagkakataong pumasok sa isip ni John Malkovich. Ito ang nakakatakot sa kanya, at sinubukan niyang putulin ang linya para makapasok muna sa portal. Sinusubukan ng iba na pigilan siya, ngunit sila sa lalong madaling panahon ay nalaman na ito ay si John Malkovich mismo. Ilang sandali pa, hinarap niya si Maxine at inakusahan na malandi sa buhay niya. Pagkatapos ay pinilit niyang dumaan sa portal upang makita kung ano ang mangyayari. Si Craig ay nag-aatubili at nagbabala na ito ay mapanganib, ngunit hiniling ni Maxine sa kanya na palayain si John. Kasunod nito, pumasok si John sa portal at natagpuan ang kanyang sarili sa isang surreal na restaurant na mundo kung saan ang lahat ay kamukha niya. Ang mas kakaiba ay walang nagsasalita ng kahit ano maliban ang salitang Malkovich. Ito ay nagpabigla kay John, at hindi nagtagal ay nasumpungan niya ang kanyang sarili sa kanal, kung saan naghihintay si Craig sa kanya. Hinihiling niya na isara ni Craig ang portal magpakailanman, dahil hindi na niya kaya. Gayunpaman, tumanggi ang huli, na sinasabing ang portal ang pinagkukunan niya ng kita, na hindi niya kayang mawala. Nagbanta si John na aidmanda siya, pero walang pakialam si Craig dahil alam niya kung paano kontrolin ang lalaki. Sa ibang lugar, nasa kulungan pa rin si Lotta, ngunit nararamdaman ng kanyang pinakamamahal na chimpanzee ang kanyang paghihirap at matalinong pinakawalan ang kanyang mga tali. Tuwang-tuwa ang babae at umiiyak na niyakap ang chimp. Pagkatapos nito, agad niyang tinawagan si Maxine at ibinunyag kung paano siya nagawang i-hostage ni Craig. Ibinunyag din niya na si Craig, hindi siya, ang nanliligaw sa kanya nitong mga nakaraang araw. Nakapagtataka, imbes na mainis, humanga si Maxine kung paano maayos na manipulahin ni Craig si John. Ang kanyang mga salita ay dumurog sa puso ni Lotte dahil naisip niya mahal siya ni Maxine. Inamin ni Maxine na mahal niya siya pero sobrang nalilito siya sa ngayon. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si John, na sinusubukang pigilan siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kinuha ni Craig ang katawan ng superstar, at nagsimula silang magmahalan. Ipinakita niya kay Maxine kung paano kontrolin si John sa pamamagitan ng pagmamanipula ng kanyang katawan tulad ng ginagawa ng isang puppeteer. Ipinahayag ni John na sa wakas ay nakuha muli ang kumpletong kontrol kay John at hindi na na-eject pagkalipas ng 15 minuto. Ang dalawa noon ay tinalakay na dapat permanenteng manatili si Craig sa loob ni John at gamitin ang kanyang pera para sa kanilang marangyang pamumuhay. Sa ibang lugar, isang naguguluhan na si Lotta ang pumunta kay Lester at ipinaliwanag ang buong sitwasyon sa kanya. Ang matanda ay tila hindi nagulat at ipinahayag na alam niya ang portal. Si Martin Flemmer pala ang totoong pangalan niya, ang nagtayo ng opisina sa gusali. Inihayag niya na ginagamit niya ang portal sa loob ng maraming taon upang makamit ang walang hanggang buhay sa pamamagitan ng pagtira sa katawan ng mga panauhin tulad ni John.
Kasama ang isang grupo ng matatandang tao, siya ay nagpaplano na permanenteng kunin ang katawan ni John sa kanyang ika-44 na kaarawan. Siya ay binabalaan si Lotta na huwag gamitin ang portal sa hinaharap dahil hindi na ito haantong kay John kundi sa ganap na naiibang kamalayan kung saan sila ay makukulong magpakailanman bilang walang kapangyarihan na mga tagamasid. Pagkatapos ay dinala niya si Lotta sa isang silid, kung saan ipinakilala niya ito sa mga dati niyang kaibigan. Ang eksena ay naputol sa 8 buwan mamaya, kung saan si Craig ay nasa isip pa rin ni John at kasal kay Maxine, na ngayon ay buntis. Lumalabas na sa nakalipas na ilang buwan, matagumpay si Craig na inilipat ang karera ni John mula sa aktor patungo sa puppeteer, na nakakuha ng maraming katanyagan. Gayunpaman, mukhang hindi na kasing saya si Maxine at miss na niya si Lotta. Isang gabi, umuwi si Craig mula sa isang puppet show kung saan siya ay pinarangalan para sa kanyang nalalapit na ika-44 na kaarawan. Ngunit nag-aalala siya nang malaman niyang nawawala ang kanyang pinakamamahal na asawa. Di nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Lester, na humihiling na iwan niya ang katawan ni John o sila ay papatayin ng kanyang asawa. Inilalagay nito si Craig sa isang mahirap na sitwasyon, dahil wala si John, babalik siya sa kanyang miserableng buhay. Lumipat ang eksena kay Maxine, na kasalukuyang nakakulong bihag nina Lester at Lotta. Inihayag ng matanda na binitawan siya ni Craig, at ikinagalit nito si Lotta ng higit pa. Nagpasya siya na kung hindi niya makukuha si Maxine, walang sino man, at sinimulan siyang salakayin. Para iligtas ang sarili, pumasok si Maxine sa portal, kasama si Lotta na sinundan siya ng baril. Sila noon ay nasa paglalakbay sa pamamagitan ng hindi malay na mga alaala ni John, mula sa pagkabata hanggang sa pagdadalaga at pagtanda. Pagkatapos ng ilang oras, sa wakas ay bumalik sila sa kanal, kung saan ipinagpatuloy ni Lotta ang kanyang pagsalakay. Pero bago siya maaaring tirahin, ipinahayag ni Maxine na si Lotta ang magulang ng kanyang anak. Ipinaliwanag niya na ipinaglilihi niya lang si Baby habang nagmamahalan sila sa pamamagitan ni John, at iyon lang ang dahilan kung bakit siya nagpasya panatilihin ito. Dahil dito, naging emosyonal si Lotta, at niyakap at ipinahayag ng 2 babae ang kanilang pagmamahal. Sa kabilang banda, patuloy na pinipilit ni Lester si Craig, na kalaunan ay nagpasya na umalis sa katawan ni John upang iligtas ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kanal, kung saan napansin niya ang 2 babaeng magkayakap. Sinabi ni Craig kay Maxine na iniwan niya ang katawan ni John upang iligtas siya, ngunit siya ay parang walang pakialam. Iniwan siya ng mga babae at mabilis na umalis sakay ng kotse. Sa ibang lugar, ay makikita si Lester at ang kanyang mga kaibigan na papunta sa portal, naghahanda na permanenteng kunin ang katawan ni John. Lumipat ang eksena sa makalipas na 7 taon, kung saan ikinasal at nag-e-enjoy sina Maxine at Lotte sa buhay kasama ang kanilang anak na si Emily. Gayunpaman, sa pagtatapos ng pelikula ang isang nakakagulat na twist ay ipinahayag, na si Craig ay nakulong sa isip ni Emily. Bumalik na pala siya sa portal noong gabing iyon, ngunit huli na, at nahuli siya. Ngayon, wala na siyang magawa maliban sa panoorin ng kanyang mga dating asawa na namumuhay ng maligaya sa pamamagitan ng mga mata ng kanilang maliit na batang babae. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!